Ngayon ay ginugunitan natin si San Bonifacio, obispo at martir. Sa paggunitan natin sa kanya, inaalala natin ang isang obispo at martir na tinaguriang apostol ng Alemanya. Ipinanganak siya sa Inglaterra noong 19th century at iniwan niya ang kanyang sariling bayan upang dalhin ang mabuting balita sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Sa panahong iyon, hindi madali ang pagiging isang misyonero. Mayroong maraming panganib, pagtutol at pang-uusig. Ngunit hindi ito naging hadlang kay San Bonifacio sapagkat alam niya na ang mabuting balita ay parang isang kayamanan na kailang ibahagi sa tanan. Isa sa tanyag na kwento tungkol sa kanya ay ang kwento tungkol sa pagputol niya ng punong kahoy na iniaalay ng mga pagano sa kanilang Diyos na si Thor. Natakot ang mga tao na baka parusahan siya ng kanilang Diyos. Ngunit walang nangyari. Sa pamamagitan nito, ipinakita ni San Bonifacio na ang tunay na Diyos ay hindi ang mga Diyos-Diyosan ng mga tao, kundi ang Diyos na ipinahayag ni Jesucristo. Ang kanyang ginawa ay hindi lamang pagputol ng isang puno, kundi tanda ng kanyang tapang na alisin ang kamalian upang maitanim ang katotohanan. Ngunit ang pinakamahalagang aral mula sa buhay ni San Bonifacio ay hindi lamang ang kanyang pangangaral, kundi ang kanyang tapang hanggang kamatayan. Sa kanyang katandaan, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang mga gawaing misyonero. Ngunit siya ay pinatay kasama ng ilan niyang mga kasamahan. Hawak niya hindi ang espada, kundi ang aklat ng Ebanghelyo. Ipinapakita nito na ang tunay na lakas ng isang Kristiyano ay wala sa dahas o kapangyarihan, kundi sa katotohanan ng salita ng Diyos at sa katapatan kay Kristo. Sa ating panahon ngayon, hindi tayo inaasahang pumunta sa mga malalayong lugar tulad ni San Bonifacio. Pero tayo rin ay merong misyon. Maraming Diyos-Diyosan sa ating panahon ngayon, gaya ng labis na pagmamahal sa pera, kasakiman sa kapangyarihan, at pagnanais na laging masunod ang kagustuhan. Tulad ni San Bonifacio, tinatawag din tayong putulin ang mga bagay na humahadlang sa ating relasyon sa Diyos at magkaroon ng tapang na mamuhay ayon sa Ebanghelyo. Mga kapatid, ang buhay ni San Bonifacio ay paalala sa atin na ang pananampalataya ay buhay na may lakas ng loob na manindigan para sa katotohanan at manatiling tapat kay Kristo kahit may kapalit na sakripisyo. Naway sa pamamagitan ng panalangin ni San Bonifacio, magkaroon tayo ng tapang ng mga misyonero at katapatan ng mga martir upang ang ating buhay ay maging ganap na patotoo kay Kristo. San Bonifacio, obispo at martir, ipanalangin mo kami.